Sige ba, patuloy po natin purihin ang Panginoon. Tandaan mo, wala tayong ibang hahanapin. Ang sabi nung kanta, napakaliwanag dun sa kanta. Wala na kaming ibang hahanapin, Panginoon. Nasa iyo na ang lahat, Panginoon. Hindi lamang yung department store na nagsasabi, Panginoon, na we've got it all, but you have everything, Panginoon. Kaya, Panginoon, dalangin po namin sa oras at sandaling ito. Kung iyong pahihintulutan, Panginoon, ang mga orasan na hawak ng bawat isa sa oras at sandaling ito, ito'y magsitigil, Panginoon. Kung sa panahon, Panginoong Jesus, ni Joshua, Panginoon, pinatigil mo ang paglubog ng araw, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, patigilin mo po, Panginoong Jesus, ang mga devices na meron kami sa oras at sandaling ito, God. Hindi namin tingnan kung ano ng oras, hindi namin tingnan kung kami may appointment, because our only appointment, O God, is to have a fellowship with you, O God. Lord, alisin mo nga po sa amin, Panginoong Jesus, ang masyadong kaabalahan sa buhay, Panginoon. Sapagkat sa iyong presensya ay laging merong kapahingahan, Panginoon. Sa iyong presensya, Panginoon, ay nandoon lagi ang aming proteksyon, Panginoon, ang aming buhay, Panginoon. Kaya, Panginoon, tulungan mo kami, O God, sa bawat isa na narito, Panginoon, na ang aming puso, ang aming isipan, Panginoon, ay laging ituon lamang namin sa iyo, Panginoon. Let our mind, let our heart, O God, be upon you, O God. Kapag ang aming puso at isipan ay nasa iyo lamang, Panginoon, lagi mo kaming bibigyan ng kapayapaan sa aming buhay. Ang mga problema namin, Panginoon, ito po'y magkakaroon ng himala, Panginoon. Sapagkat, Panginoon, ang himala, ang pagpapala, Panginoong Jesus, ito'y resulta ng iyong kapangyarihan, Panginoon. Ibigin mo kami, Panginoon, at patuloy naming maranasan ang iyong pag-ibig, Panginoon, sa oras at sandaling ito. Ano man kabigatan ng aming daladala, maaring ang pakiramdam namin sa aming sarili ay hindi kami karapat-dapat, Panginoon. Maaring, Panginoong Jesus, maraming bumabagabag sa aming puso at sa aming kalooban, Panginoon. Ang lahat ng ito ay tanggalin mo at kunin mo, Panginoon. At aming isinusuko ang aming buhay sa iyo, Panginoon. Ang pagsuko ay hindi pagkatalo, kundi ang pagsuko ay pagpapakita, Panginoong Jesus, na ikaw ang nagmamay-ari sa aming buhay. Ikaw ang may hawak ng aming buhay. Ikaw may hawak ng aming pamilya, Panginoon. Hindi namin mababago ang Pilipinas. Hindi namin mababago ang aming pamilya. Pero kayang-kaya mo, Panginoon, kung iyong ipapahintulot, Panginoon. Ngunit hinihintay mo ng bawat isa, Panginoon, ay lubusang sumuko sa iyo, Panginoon. Lagay mo sa aming labi, Panginoon, ang bawat salita na nais mo, Panginoong Jesus. Upang ikaw ay papurihan, dakilain, Panginoon, ang trabaho namin sa mundong ito, Panginoon, ay ikaw ay purihin, sambahin, dakilain, at itaas ang iyong tanging pangalan, Panginoon. Bago na ang buhay mo. Hindi na ikaw yung lumang Jonathan, hindi na ikaw yung lumang Harney, hindi na ikaw yung lumang Aris, hindi na ikaw yung lumang Belmore, hindi na ikaw yung lumang Pastora Magda. Ikaw ay bagong nilalang na at ang nakikita na sa iyo ang ating Panginoon. Huwag mong pagdudahan ang mga nangyayari sa iyong buhay. Hindi mahalaga kung sino ka, ang mahalaga kung sino ang Diyos sa buhay mo. Huwag mong sisihin ang iyong sarili sa mga pagkakamali mo. Kaya ka nagkakamali dahil ikaw ay nasa laman. Kaya kayo natatakot dahil ikaw ay nasa laman. Pero sasabihin ko sa iyo sa oras at sandaling ito, kapag naranasan mo ang kapuspusan ng banal na Espiritu, ang iyong paningin sa paligid ay magbabago. Ang pagkatakot ay mawawala at papalitan ito ng katapangan na nagmumula sa ating Panginoon. Kaya aming Ama, tunay nga na kami iyong binabago araw-araw. Ano man ang nangyari sa amin sa mga nakalipas na oras, nakalipas na araw, ito'y tapos na. Sekerekia, shenderekia, hoboros sekerekia. Hoboros sekerekia, sondoro, hoboros shenderekia. Oh God, we need your power right now. Kailangan namin ng iyong kapangyarihan, Panginoon. Ayoko po magsalita sa harapan ito na nasa estado, Panginoong Jesus, ng laman o pagkatao, Panginoon. Sapagkat ang simbahan ay magiging makapangyarihan at epektibo, Panginoon, kapag ang iyong presensya ay nasa lugar na ito. Ang iyong presensya ay nasa buhay ng bawat isa, Panginoon. Hindi mahalaga ang aming pangangaral, ang mahalaga ay ikaw. Ang mahalaga ay ang Espiritu ng Diyos na sumasa bawat isa, Panginoon. We want to know you more, O God. We want to experience your presence right now, right in this place, O God. Meet us today, O God. Remove our fears, remove our hesitation, O God.
Hindi kami dumadalo dahil nakasanayan namin ito, O God. Dumadalo na kami, Panginoong Yesus, dahil nais namin maranasan, Panginoong Yesus, ang mga kakaibang pagkilos mo sa bawat araw, sa umagang ito, Panginoon. Take away, O God, our infirmities, O God. Take away our disease, O God. Take away our sickness, O God. Take away our poverty, O God. Take away, Panginoon, ang mga masasamang ugali na meron kami, Panginoon. Forgive us, O God, if the church are condemning people, O God. Forgive us, O God, kung kami ay naghuhusga, Panginoon. Patawarin mo kami, Panginoon. It's about you, O God. It's all about you, Jesus. It's all about you, Father. It's all about the Holy Spirit, O God. It's not about us, O God. It's not about our accomplishment, O God. It's not about who we are, O God. Kundi ito'y tungkol kung sino ang tumawag sa amin at ano ang pagkatawag mo sa amin, Panginoon. Tinawag mo kami para maging ulo at hindi buntot. Tinawag mo kami, Panginoong Jesus, para kami maging makapangyarihan, Panginoon. Tinawag mo kami, O God, to represent you, O God. Tawagin ko po ang aking asawa para tulungan po ang music ministry sa pag-awit. Kantahin natin yung ang aking buhay ay binago niya magmula ng bago na ang iyong buhay, kaya ang laging hinahanap mo na yung Panginoon. Ang laging nakikita mo na sa mukha ng iyong katabi, hindi yung kamalasan, hindi yung kabigatan, hindi yung kapintasan. Kaya nga ang sabi ng Biblia, blessed are the pure. There is a story na narinig ko kay Bishop. May isang lalaki sa dako ng malayong lugar na kung saan ang tawag sa kanya ay taong laging lumalabas sa bibig ay papuri. Ako hindi ako ganon. Namimintas ako ng tao. May mga kamalian ako sa aking buhay. Pero itong taong ito, ang sabi sa kanya ng mayor ng syudad na yon, itong taong ito, hindi pwedeng tunay ito, peke ito. Ibibigay ko sa kanya ang pinakamasamang kriminal sa bayang ito. At yung kriminal na yun ay namatay. Lahat ng mga tinatawag na kawalangyaan, kilala ang kriminal na ito. So wala kang masasabing maganda. Ang sabi ng mayor ng lugar, sigurado na ako, wala kang makikita dito na kabutihan. Nang nagsalita sa mikropono ang lalaki, ang sabi niya, ang lalaking ito ay may magagandang ngipin sapagkat ang kanyang ngipin ay ginto. May nakita pa rin siya magandang kabutihan. Bago ka pumintas sa iyong kapwa, ang sabi ng Biblia, tingnan mo muna ang muta mo, ang dumi mo sa iyong mata. Lahat tayo pumapalpak. Ako bilang isang pastor, marami akong kahinaan. Tao ako eh. Kaya ang kailangan natin, laging bumalik sa ating Panginoon. Dahil kapag malinis ang iyong labi, ang pagpapala ay hindi mapipigilan sa iyong buhay. Ang sabi ng Biblia, sa pamamagitan ng iyong salita, hinuhusgahan mo ang iyong sarili. By your words, you are condemned. And by your words, you are acquitted. And every idle word, ang bawat salitang walang saysay, pag wala kang sasabihin na maganda, practicein natin, itigom na lang natin ito. O magpuri na lang tayo sa Panginoon. Just practice it daily. Sabihin mo na hindi maganda ang luto ng iyong asawa. Itigaw mo na lang, lunukin mo na lang, magpasalamat ka lang sa Panginoon. At least may kinakain ka, yung iba walang kinakain. Sapagkat tayo inibig ng Panginoon, hindi nun tayo mabuti. Inibig tayo ng Panginoon, habat tayo masama. Tandaan mo kapatid, kung ang kasalanan ay isang tubig, lahat tayo ay malulunod. Kung ang kasalanan ay isang tubig, lahat tayo ay malulunod. Dahil sa lahat ng ating ginagawa, marami tayong kakulangan. Pero sa kabila na tayo nalulunod sa kasalanan, merong isang lifeguard na nakakita sa iyong buhay. Nakikita ka ng Panginoon sa pinakamagandang posisyon ng iyong buhay. Hindi niya nakikita yung kasamaan mo na ikaw ay nagsusugal. Hindi niya nakita na ikaw ay nangalong niya. Hindi niya nakita na ikaw ay nagnanakaw. Nakikita niya na kailangan mo ng isang nagliligtas na hindi tumitingin sa nakaraan mo. You have a lifeguard in your heart
na mula sa iyong kamay na ikaw ay nangangatog. Ikaw ay liligtas ng ating Panginoon. And He is stretching your arm mula sa iyong kahirapan, mula sa iyong kahinaan. Ikaw ay inaabot ng ating Panginoon dahil mahal na mahal ka ng ating Panginoon. At ayaw niyang ni isa man sa atin na may mapahamak. Hindi niya tinitingnan ng ating kahinaan. Iniibig ka ng ating Panginoon. God wants to rescue you. God wants to save you so that you can say that God is alive. Sige po, kantahin po natin ang aking buhay. If you want to dance, dance. Huwag mong isipin ang iyong katabi. Tandaan mo, ang sekreto sa pagpapala mo ay pagpupuri at pasasalamat sa ating Panginoon. Kanina nga umaga, nalita ako ng gising dahil natulog ako 1:30. 5:30 a.m. pa lang, napakaingay ng Zumba, malapit sa amin sa court. Ang sabi ko, Panginoon, hindi po ako makapag-concentrate sa pangangaral at sa paghahanda ng pangangaral. Pwede po bang hindi ko marinig yung tugtugin ng Zumba? Biglang pumasok sa aking isipan, bakit kaya ganun ang tao, no? Umagang-umaga, 6:00 ng umaga. Ganun ang laging routine nun eh. Every Sunday. Napakalakas ng volume. Pero walang nagrereklamo. Pero kapag gawain ng Panginoon, sasabihin ng kapitbahay, tulog pa kami, ikaw ay nakakabwisit. And that is the world. Because they will never understand the spiritual things. Ang sabi ng 1 Corinthians 2, verse 15 to 16. Hindi maunawaan ng mundo ang mga spiritual na bagay. Ang ininunawaan lamang ng mundo, yung mga bagay na panlaman na nakakapagbigay ng kasayahan sa kanilang katawan. Yung kasayahan ng iyong katawan, pansamantala lamang yan. Yung pera, pansamantala lamang yan. Kailangan natin ng pera, hindi tayo magpapahipokrito. Pero ang higit na kailangan natin ay Panginoon. Dahil kapag may Panginoon ka sa iyong buhay, hindi mo sasambahin ng pera. Ang pera ay gagamitin mo para tustusan ang pamilya mo. Ang pera ay gagamitin mo para makapagpasalamat sa Panginoon. Ang pera ay gagamitin mo para maligtas sa mga kaluluwa. Aminin man natin o hindi, kailangan ng bawat isa ang pera. Pero mas higit na kailangan natin yung nagdadagdag ng pagpapala sa ating buhay. At habang ako'y nananalangin, Panginoon, napakalakas po ng sound system, O God, nasa court na yon. Isang street lamang po ang aming layo, Panginoon. Pwede po bang hindi ko marinig yung kanilang awitin? And then suddenly, yung napakalakas na ini-echo, binamagnify ng mga tugtugan. Siyempre, indakan yon. Bumukas yung aircon sa kwarto ng tatay at nanay ko at nagkaroon ng tinatawag na magandang tunog yung aircon. At humina yung tunog ng tinatawag na awitan at nagpuri ako sa Panginoon. You have the power to command. Nasa kamay mo ang kapangyarihan dahil anak ka ng Diyos. Huwag mong sabihin na ako'y diborsyada. Huwag mong sabihin na ako ay kapos sa buhay. Hindi mahalaga kung sino ka. Ang mahalaga, sumuko ka sa ating Panginoon. Ang mahalaga yung tumawag sa iyo. Sige po, awitin po natin ang awiting ito bago po tayo dumiretso sa pagpupuri at pagsamba sa Panginoon sa pamamagitan ng pangangaral. Namnamin mo ang kantang ito. Ikaw ay binago ng Panginoon, huwag mong paniwalaan yung sinasabi ng kaaway. Tandaan mo, 2 bagay lamang. Ang demonyo, si Satanas, he is a persecutor. He is a prosecutor. Alam mo yon, yung ikaw ay gusto niya laging nililitis. But we have the Holy Spirit. And the Holy Spirit is the Paraklete. The word Paraklete means He is your defender, He is your advocate, He is your helper. He will protect you and He will dismiss you from any cases that the enemy is trying na ibato sa iyong buhay.
sino-sinong nilapitan. Ako'y nakot umulan ng halos. Ako ay sumuko na. Si Jesus ay nakilala. Ang aking buhay ay binago niya. Magmula na ako'y magpasya. Sa aking puso'y paghariin siya. Anong himala, ako'y nag-iba. Kasalanan ko ay pinatawan. Ginawang anak niya sa langit pupunta. O kay buti ng Diyos at ako'y binago niya. Is Kasalanan ko ay pinatawan. ginawang anak niya sa langit pupunta. O kay buti ng Diyos at ako'y binago niya. Kantahin natin na muli ang kantang ito, walang instrumento. Mula sa ating tinig, isigaw natin ang kabutihan ng ating Panginoon. Hindi ka magbabago dahil sa iyong kabutihan, hindi ka patatawarin ng Panginoon dahil sa iyong kabutihan. Ikaw ay tinanggap ng Panginoon dahil sa kabutihan ng ating Panginoong Hesus. There's no other way. Walang ibang daan patungo sa kaligtasan. Lagi ko sinasabi sa inyo, hindi ang simbahan, hindi ang mabubuting gawa ang daan sa kaligtasan. Ang daan sa kaligtasan, ang sabi ng salita ng Diyos, I am the only way. He did not say that there is another way. He didn't say that there is the back doorway. He says that Jesus Christ is the only way. The only way that you will have salvation is when you confess that Jesus is Lord, that Jesus loves me, that Jesus died for me, that Jesus is my life, that Jesus is my everything. Kantahin po natin ng muli ito without the instrument at namnamin po natin ang awitin ito. Lagi mong tatandaan ang kabutihan ng ating Panginoon, ang pagmamahal ng bawat isa. Ang sabi nga ni Morris Cerullo, ibinigay ng Panginoon ang sikreto sa makapangyarihang simbahan. Ang sikreto sa makapangyarihang simbahan, hindi ang ganda ng simbahan, hindi ang dami ng miyembro, hindi ang yaman nyo, hindi ang talento ninyo. Ang sekreto ng makapangyarihang simbahan, ang sinabi ng Ama sa Panginoong Hesus, I have a new commandment for you. And this commandment, to love one another as He loves you. To love one another as you love yourself. Magmahalan tayo. Magtulungan tayo. Magdalanginan tayo. Kamustahin mo yung katabi mo kung bakit absent. Tingnan mo bakit meron yan tinatawag. Huwag kang mahiya. Kung bakit parang napakabigat ng kanyang kalooban. Tanungin mo, can I pray for you? Tandaan nyo mga kapatid, kanina madaling araw habang ako'y nakikipag-usap sa ushering team sa Green Hills, ang sabi ko, hindi man kayo nakakapagturo sa pulpitong ito. Pero ang bawat ginagawa ninyo, sa mga nagluluto sa likod, sa production team, sa usher natin sa labas, hindi man kayo nakakapagturo sa pulpitong ito. Pero napakahalaga ng bawat na ginagawa ninyo sa katabi ninyo, sa Panginoon, sa simbahan, dahil ang lahat ng ginagawa ninyo, ito ang kukumpleto sa simbahan. Ang simbahan ay pagmamayari ng Diyos at tayo ang bumubuo sa simbahan. Ano man ang ginagawa mong palihim, the God who sees you in secret, He will reward you openly.
Yung mga ginagawa mo, maaaring hindi nagbubunga ngayon. Pero merong takda ang ating Panginoon na makikita mo ang pamilya mo, yung makakasama mo sa gawain ng Panginoon. Makikita mo yung anak mo na napakatigas ng ulo, na laging nagdodroga, na laging nagsusugal, na pati yung mga ari-arian sa bahay ay kanyang sinasangla. Magbabago ito at makikita mo ang kanyang buhay na ang binibigay sa ating Panginoon. Ang Diyos lamang ang babago sa tao. Hindi natin kayang baguhin ng tao. Hindi ko kayo kayang baguhin. Hindi kayo kayang baguhin ni Pastora Magda. Hindi kayo kayang baguhin ng leader ng church na ito. Kaya kayong baguhin ng ating Panginoon. Sapagkat isipin mo ito, kapag ikaw ay tumayo sa isang ilog na rumaragasa ang tubig, kaya mo bang pigilan ito? So when the rushing mighty water of God, the living water of God, go against you, kahit ganong katigas ang puso mo. Si Pablo, napakatigas ng puso. Hindi ka naman mamamatay tao eh. Mamamatay tao ka ba? Si Pablo, mamamatay tao. Pero ginamit siya ng Panginoon ng makapangyarihan. Si Pablo, isinulat niya ang kalahati ng New Testament, 14 epistles out of 29 books na nasa New Testament na kay Pablo. Para tuluan ng bawat Kristiyano. Hindi ito paramihan ng Bible verse. Para turuan ng bawat Kristiyano kung paano mabuhay na may banal na pagkatakot sa Panginoon. When you read the epistles, Brother Jonathan, ano ba yung epistles? When you start in the book of Romans until in the book of Hebrews, ang tinuturo ni Pablo doon kung paano tayo mabuhay bilang isang Kristiyano. At hindi mo ito kakayanin ang sabi niya. Dahil unang-una hindi mo kaya ang kasalanan. Yung mga bagay na ayaw mong gawin, ang sabi niya, siya mismo, sabi niya, ginagawa ko. Hindi ko alam kung ano yon. Pero yung mga bagay na gusto ko, ayaw kong gawin, yun ang ginagawa ko. So ibig sabihin, we cannot fight sin by ourselves. And Paul said in his epistle, only by the power of the Holy Spirit, you can resist the devil. Maaring ikaw ay nanonood ng pornografiya. Nandoon na patuloy mo itong ginagawa. Pero tatandaan mo, hindi mo ito makakaya because the flesh is there. But when the Holy Spirit will fill you right now, it's about you are entering into a new season of your life. You are entering na hindi mo na nakikita ang kakapusan sa iyong buhay. Hindi mo na nakikita na ako lamang ito. Hindi ka ako lang. Ikaw ay anak ng Diyos. At kapag ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay napakamakapangyarihan nilala ng ating Panginoon. Walang tapos ang iyong kapangyarihan. Tandaan mo, walang mga magagaling na tao sa kalangitan, merong mahusay at napakagaling na Diyos na gumamit sa kanilang buhay. Ang kailangan mo lamang ay magkaroon ng pananalig ng kagaya ng isang bata. Hindi kailangan ng Panginoon ng mga matatalino. Ang kailangan ng Panginoon ay may pananalig na kagaya ng isang bata na pinaniniwalaan niya ang bawat sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya nga, sabi ni Morris Cerullo, the secret to a powerful life, sabi ko may nagtanong kagabi, di ba Brother Alan? Ang pagsasalita ba sa ibang wika ay pagalingan? Ang pagsasalita ba sa ibang wika ay pinag-aaralan? Tandaan po natin, ang pagsasalita sa ibang wika, hindi ito pagalingan. I don't have the right words kung paano ito sabihin. Alam sabihin ko, anointing. Ang pagsasalita sa ibang wika ay isang regalo ng ating Panginoon. Na nakasulat sa 1 Corinthians 12 verse 9 hanggang 11, Isaiah 61, Isaiah 11 verse 2. Tandaan mo, hindi mo kailangan itong pagtrabahuan. Ang kailangan mo ay paniwalaan na ang banal na Espiritu ay nasa iyo at magkakaroon ka ng regalo ng banal na Espiritu, ng bunga ng banal na Espiritu. At ang sabi ni Morris Cerullo, iko-connecta ko lang sa Biblia, ang pagmamahal lamang ang pinakamakapangyarihan. Maaring ikaw man ay magalaking mag-tithes. Maaring ikaw man ay laging present sa simbahan. Maaring ikaw man ay sabihin na natin ay napakahusay mo pagdating sa mga katagumpayan. Pero pag wala ang pagmamahal, walang kwenta ang lahat ng bagay. Maaring bumuhay ka man ng patay. Maaring marami man maligtas sa iyong pangangaral. Pero pag wala kang pagmamahal, ang sabi ng Biblia, and without love, everything is nothing. Kaya nga ang sabi ng Panginoon in the book of Revelation sa Efeso, napakahusay nyo, nagtatrabaho kayo ng mabuti. Nagdi-discipleship kayo.
Nagliligtas kayo ng kaluluwa. Mahusay kayo sa ministeryo. But I have one thing unto you. I have one thing unto you. Ang lagi sinasabi ko, Panginoon, wag po kami dumating sa ganitong buhay. Na dahil sunod-sunod ang katagumpayan, sunod-sunod ang himala. Salamat, Panginoon, na ngayon habang wala pang himala, Panginoon, patuloy kami nakikipagniig sa iyo. At naway matagpuan mo kami, Panginoon, na sa punto na napakaraming mga himala at pagpapala ang bumubuo sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Hindi namin ipagpapalit. Hindi namin iiwan. Hindi namin i-abandon na ang unang pag-ibig namin sa iyo. Let's go back to the first love kung paano ka kinatagpo ng ating Panginoon. Kailangan nandoon tayo kung paano ka nag-asawa, nandoon yung init ng pagmamahal mo sa iyong misis. Ngayon, ang init ng pagmamahal mo sa ating Panginoon. Restore unto us, O God, the joy of salvation. Restore us unto us, O God, that love, O God, that never fades, O God. Love that never fails, O God. Dahil kapag meron kaming pagmamahal, Panginoon, kami magpapatuloy at lagi makikita namin ang mabuti sa bawat isang tao. Makikita namin ang malalaking ginagawa mo sa bansang ito, hindi ang kaguluhan sa bansang ito. Naniniwala kami kaya magulo ang bansa dahil may malaking ang gagawin sa bansang ito upang patunayan na ang aming pag-asa ay sa iyo at hindi sa mga politiko, Panginoon. Sige po, awitin po natin for the last time without the sounds of the instrument. Personal, ang aking buhay ay iyong binago, Panginoon. Buhay ko ay di na magbabago. At kahit ano pang gawin, ako'y bumabalik sa maling gawain. Marami na akong sinubukan, kung sino-sinong nilapitan ng halos, ako ay sumuko na. Si Jesus ay nakilala. Ang aking buhay ay binago niya. Magmula na ako'y magpasya, sa aking puso'y paghalin siya. Anong himala, ako'y nag-iba. Kasalanan ko ay pinatawad. Ginawa anak niya, sa langit pupunta. O kay buti ng Diyos, at ako'y binago niya. Lumipas ang mga taon, mayong naging tapat ang Panginoon sa aking mga pagkukulang. Siya ang nagtutuwid sa aking daan. Kung iisipin ko lamang, sa kahapon ko siya ang kulang. Sa aking mga kailangan, higit siya sa sino pa man. Ang aking buhay ay binago niya. Magmula na ako'y magpasya,
sa aking puso'y paghariin siya. Anong himala, ako'y nag-iba. Kasalanan ko ay pinatawad. Ginawang anak niya sa langit pupunta. O kay buti ng Diyos at ako'y binago niya. Ang aking buhay ay binago niya. Magmula na ako'y magpasya. Sa aking puso'y paghariin siya. Anong himala, ako'y nag-iba. Kasalanan ko ay pinatawad. Ginawang anak niya sa langit pupunta. O kay buti ng Diyos at ako'y binago niya. Panginoon, isang himala lamang po sa umagang ito. Isang himala lamang po, Panginoon. Isang himala lamang po ang maranasan ng bawat isa, O God, sa umagang ito, Panginoon. Ito ay pagbabago ng puso at pagbabago ng isipan, Panginoon. At ang kanilang kasalanan, Panginoong Yesus, ay magtatapos, Panginoon. At ang kanilang mga sakit na dinadala sa kanilang katawan, ito'y lalayas sa kanilang katawan, Panginoon. Isang himala lang, Panginoong Yesus, na nagmumula sa iyo, Panginoon. Ang mga lumpo ay makakalakad, ang mga bulag ay makakakita, Panginoon. Ang mga nasa karamdaman, nasa banig na karamdaman na kaigat, wala nang pag-asa sa buhay, Panginoon, ay iyong itinatayo, Panginoon. Kung ang mga patay na buto nga ay kaya mong buhayin, Panginoon, kami ba kaya, Panginoon, na iyong iniligtas, hindi mo kami kayang buhayin, Panginoon? Iniligtas mo kami, Panginoon, hindi para kami parusahan, Panginoon. Iniligtas mo kami, Panginoon, para mas lalong makita ang kaluwalhatian mo sa aming buhay, Panginoon. Tatapusin mo ang kahirapan sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Tatapusin mo, Panginoon, ang alaala ng nakaraan, Panginoon, na puhilit na tumutuligsa sa aming buhay, Panginoon. Salamat, aming Ama. Salamat sa dakilang pag-ibig mo, Panginoon, na kailanman hindi mo kami binigo, Panginoon. Na ang aming nararamdaman sa umagang ito, Panginoon, ay kagaanan, kaluwagan, Panginoon. Sapagkat ang pakiramdam ng isang pinatawad, pinagpala sa kabila ng pagkakasala, Panginoon, it is priceless, O God. And no words, O God, can explain the experiences that we have right now, Father God. Salamat, aming Ama, for you are taking away, O God, yung balot ng kasalanan, kahinaan, kahirapan, pagkakasakit, Panginoon, at nakaraan sa aming buhay. That mantle, O God, that this very moment, O God, ay tinatanggal mo sa buhay ng bawat isa. That you are a new creation. Ikaw ay bagong nilalang. Ikaw ay bagong nilalang. Ikaw ay bagong nilalang. Mag-uumpisa ka na may bagong gagawin sa iyo ang ating Panginoon sa iyong buhay. Mas malaki ka kaysa sa pinagdaraanan mo, sapagkat mas malaki ang Diyos kaysa sa anumang problema mo sa iyong buhay. Dakilang Ama, salamat po sa umagang ito. Sa kakaibang pagpupuri namin sa iyo, God. And this is what you want. And this is what you want. Ito ang nais mo, Panginoon, na ikaw ay aming papurihan, sambahin, pasalamatan at dakilain, Panginoon. Ang gawain mo, Panginoon, ito'y pakikipag-isa sa iyo, Panginoon. Na kapag kami isa sa iyo, Panginoon,
ang makikita ng bawat tao, hindi yung aming kahinaan, hindi yung aming karumihan. Ang makikita ng bawat tao ay ikaw na naghahari sa aming buhay. Ikaw ay nasa aming harapan, Panginoon, at hindi nakikita ang aming pagkatao, Panginoon. Thank you, O God, because you are substituting us, O God. Thank you, O God, because you are the one that represent us, O God. Thank you, O God, that you are the one that people are seeing, O God. It's not about us. It's not about our words. It's not about our works, O God. It's about you. It's about you. It's about you. It's about you, Jesus, in our life. You are Jesus in our life. You are the name above every name. You are the name, every name, O God. You are the name. You are the Alpha and the Omega. You are the beginning of the end, O God. Salamat po, aming Ama. Ikaw po ay laging mapapurihan, mapasalamatan sa iyong pinakamataas na pagpuri, pagsamba sa dakilang pangalan ni Kristo Jesus, at ang lahat ng buhay ay magsabi ng Amen and Amen. It's a joy. Sige po, makakaupo na po ang bawat isa. Salamat po sa ating praise and worship din. Salamat, Brother Benjon. Napakasarap ng pakiramdam kapag walang kabigatan sa iyong puso. Napakasarap ng pakiramdam kapag walang tinatawag na mga bagay na pilit na gumugulo sa iyong isipan. At tandaan mo, hanggat may gumugulo sa iyong isipan, hindi mo maunawaan ang mensahe ng Diyos. Dahil you are preoccupied. Alam mo yung preoccupied? Na kapag punong-puno ang iyong isipan at puso, paano ang Panginoon nasisiksik sa iyong buhay? Nagulat nga ako sa tanong ng aming anak last Saturday, kahapon. Galing kami sa eskwelahan, sabi niya, Daddy, may tanong sa akin yung classmate ko, si Johan. Ang sabi niya, nagulat ako sa tanong eh. Hindi tanong na pan 7 years old eh. Ang sabi niya, Daddy, ang tanong sa akin ni Johan, ng classmate ko, ang mga hindi ba Kristiyano at Kristiyano, ang kanilang katawan ay templo ng Panginoon? Napaisip tuloy ako eh. Kung templo ba ng Panginoon ang katawan ng hindi rin Kristiyano, hindi naniniwala sa Panginoon? And then I pause. Because the question is tricky. And then I realize, ang Panginoon, tinubos niya ang lahat ng pagkakasala mo eh. Whether you believer or not a believer. Ang iyong katawan, ang aking katawan ay templo ng Panginoon because Jesus paid for it. Don't you know that your body is the temple of God? Don't you know that you are bought with a price? Wala siyang pinipili. Ang sabi ko sa aking anak. Wala siyang pinipili. So ang katawang ito ay templo ng ating Panginoon. Pero ang problema, kahit templo ito ng ating Panginoon, ayaw natin papasukin ng Panginoon sa ating katawan, sa ating buhay. Ang bawat isa sa atin ay nilikha ng Diyos. Pero ang problema, hindi lahat ay anak ng Diyos. Ang tanging paraan lamang para tulubusang maghari ang Panginoon, ang banal na Espiritu sa ating buhay, is to surrender and to confess our sin and to confess that Jesus Christ is Lord. Kaya nga, masasabi ko sa bawat isa sa inyo, mahal na mahal ikaw ng ating Panginoon. That Jesus loves you so much. Wala akong pakialam, wala siyang pakialam kung ano ang iyong nakaraan. Ang mahalaga, yung pagkakataon na narinig mo na mahal ka ng ating Panginoon. Kaya maraming tao ay nagre-rebelde, kaya maraming tao nade-depress dahil pakiramdam nila walang nagmamahal sa kanila. Pero ikaw ay iniibig ng ating Panginoon. Ano ang ebidensya na ikaw ay iniibig ng ating Panginoon? Number 1, ikaw ay iniibig ng ating Panginoon sapagkat ikaw ay nagkaroon ng pagkakataon na mabuhay sa mundong ito. Maaaring ang anak mo ay nabuhay lamang ng 2 years old, ng 6 months, iniibig pa rin siya ng Panginoon. Nabigyan siya ng pagkakataon na makalasap ng hangin ng mundong ito. Ikaw na may edad na ngayon, ikaw iniibig ng ating Panginoon. Sa gitna ng mga pagkukulang mo sa ating Panginoon, sa gitna ng pagkakasala mo, ikaw ay patuloy na iniibig ng ating Panginoon. Kaya binubuhay ka ng ating Panginoon dahil alam niyang kailangan mong maligtas at kailangan mong magbago at kailangan maligtas ang iyong pamilya at kailangan maligtas ang iyong mga chismos sa kapitbahay at kailangan maligtas yung mga nangungutang sa iyo at sasabihin mo, pinatatawad na kita sa mga utang mo para hindi ikaw ay matisot, hindi ka na dumalo sa simbahan. Pero sa susunod, pag ikaw ay mangungutang, hindi kita pautangin, bibigyan na lang kita ng pera na kaya kong ibigay sa iyo. Kasi kapag nagpautang ka, sa una, mabait lumapit. Pero kapag singilan na, ikaw na ang itinatakwil. Para hindi sumama ang iyong loob, pag may umuutang sa iyo, bigyan mo na lang ng pera. Kung umuutang sa iyo ng 10,000, bigyan mo na lang ng 1,000.
Pag siya'y nanumbat, ibig sabihin masama ang kanyang pag-ugali, panalangin mo siya. Kaysa iniisip mo, ayan, praise the Lord dyan. Ang daming utang niya sa akin eh. Kasalanan mo. Kasalanan mo dahil ikaw hindi mo na nanalangin sa Panginoon kung pauutangin mo ba siya o bibigyan mo na lang siya ng pera para siya'y tumigil na. Pangalawa, ikaw ay iniibig ng Panginoon sa pangalawang bagay at pinakahigit sa lahat. Siya'y namatay para sa iyo at para sa akin. Anuman ang aking pagkatao, anuman ang aking kasaysayan, sino man ako, siya'y namatay para sa lahat. Muslim ka man, ikaw man ay Katoliko, ikaw man ay Hindu, ikaw man ay kung ano man, ikaw man ang atheist, ikaw ay iniibig ng ating Panginoon at namatay siya para sa iyo, para sa akin at wala siyang itinatatwa. Ang sabi nga ng isang kwento ni President Ronald Reagan, ang sabi niya, gusto kong kumain kasabay ang mga atheist. Sabi niya yon. Ang sabi niya, at gusto kong pakainin sila ng aking iluluto. Because life is so beautiful that why can't they see the presence and the evidence of God around us? So that when I dine in, kapag ako'y kumain kasama nila, tatanungin ko sa kanila, naniniwala ba kayo merong nagluto niyang pagkain na yan at kayo nasasarapan? Maaari hindi kayo maniwala na merong Diyos. Pero ang katibayan na ikaw ay nakakahinga sa pamamagitan ng hangin, merong pinanggagalingan. It's not about the question kung paano nagsimula ang ating Panginoon. Because God has no beginning, because God is the beginning of everything. Huwag mong tatanungin paano nag-umpisa ang Diyos. Tanong ng mga pilosopo yun, tanong ng mga nakikipagdebate yun. He is the Alpha, He is the Omega, He is the beginning and the end. In everything around us, it revolves around Him. Hindi mo kailangan pagdudahan ng Panginoon. Sa mga hindi magaganda nangyayari sa iyong buhay, sa mga patayan sa paligid, sa mga nagkakasakit, hindi mo kailangan pagdudahan ng ating Panginoon dahil alam ng Diyos ang lahat ng kanyang ginagawa. Ang alam mo lamang ay base sa naaabot ng iyong isipan. Dakilang Ama, salamat po sa umagang ito. Ang iyong dakilang pag-ibig, Panginoon, ay mahayag sa bawat isa. Ang bumago sa bawat isa. Ang magsiwalat sa bawat isa na napakaganda ng kanilang hinaharap, Panginoon. Na Panginoon, dalangin po namin, Panginoon, let your mighty power, O God, be upon in each and every one. This power, O God, this anointing that they will receive, itong pahid na kanilang tatanggapin sa umaga at sandaling ito ay nagmumula lamang sa iyo. Sapagkat kapag nasa amin ang iyong pahid, Panginoon, ang lahat ng kabigatan sa aming buhay, ang sabi ng Biblia, O God, the anointing will break the yoke. Ang bawat kabigatan na dala-dala nila sa kanilang buhay, ang bawat kadena, Panginoon, na nakatali sa kanila, ang kadena ng kahirapan, ang kadena ng kakapusan, ang kadena ng pagkakasakit, na meron diabetes sa kanilang ninuno, kaya siya'y magkakadiabetes, ito'y pinuputol mo na, tinatapos mo na sa oras at sandaling ito, Panginoon. Kaya salamat po, aming Ama. Thy word is truth. Ang iyong salita ay katotohanan at ang iyong katotohanan ang lilinis sa bawat isa sa dakilang pangalan ni Kristo Jesus at ang lahat ng buhay ay magsabi ng Amen and Amen. Purihin po ang Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Turo mo muna ang iyong katabi because our message for today, you are so special. You are so special. You are so special. Napaka-special mo. Kung baga ba sa halo-halo, ni Sister Cora, ni Sister Let, or nila Doc Jonah, nila Brother Angelo, hindi lang basta ito nagkaroon ng crush eyes. Hindi lang ito basta may mga, bilo-bilo ba tawag doon? Yung mga bilog-bilog? Sago, bilo-bilo, sa itang Quezon yun eh. Sago, pero hindi lang basta may mga ricados eh. Kundi merong ice cream na ube, merong ube, sabihin na natin, kagaya doon sa isang kapatiran natin na nagtayo din ng tinatawag na halo-halo, nasa buko. So there's something special within you. Ang problema nga lang, you do not know it and you cannot acknowledge it. Dahil lang lagi nakatingin ka sa iyong sitwasyon, nakatingin ka sa ibang tao. Napaka-special mo eh. Kaso, kinukondisyon mo, tinatanggap mo, tinaakap mo na ito ay ako na lamang. Hanggang dito na lamang ako. Hindi ka hanggang dyan ka lamang. Sasabihin mo, ako'y katulong lamang? Sasabihin mo na ako ay serbedora lamang? Sasabihin mo na ako ay, ano pa ang gusto mong sabihin? Kung ano ang sino ka, na ako ay hindi nakapagtapos ng pag-aaral? Hindi kung ikaw, kung ano ka lamang. Hindi mo pa nauunawaan kung ano ang kayang gawin ng ating Panginoon sa iyong buhay. You haven't realized what God can do for you. Hindi mo nauunawaan kung ano ang kayang gawin sa iyo ng ating Panginoon.
Hindi mahalaga kung ano ikaw ngayon, ang mahalaga, ang Diyos nakikilos sa iyong buhay kapag ikaw ay sumunod sa ating Panginoon. Ang tinatawag ng Panginoon ay yung walang mga pag-asa, yung mga walang kwenta, upang makita sa kanilang buhay, it is God, when God touch your life will be special. Your life will be an extraordinary. Your life will never be the same again. Kaya ang titulo po natin ngayong umaga, you are so special. Alam mo bakit special ka? We have 7 billion people around the world. At sa ilang simbahan, sabihin na natin, meron lamang 2 billion o 3 billion na nagkakatipon-tipon. And where's the half? Pinili mo na dumalo ka dito. Umupo dito, hindi lamang para magkaroon ng attendance, kundi para magkaroon ka ng kapunuan ng kapangyarihan ng ating Panginoon so that when you go back to the world, tandaan nyo, lagi nasa mundo tayo. Pero hindi tayo magiging makamundo. Tayo nasa mundo para makita ang liwanag ng ating Panginoon sa ating buhay. Para makita ang kaibahan, para makita ang katagumpayan ng ating Panginoon sa ating buhay. Maaring ngayon, ikaw ay naglalakad. Maaring ngayon, ikaw ay nagko-commute. Cherish it, love it. At makikita mo yung pagbabagong mangyayari sa iyong buhay dahil in-enjoy mo yung kakapusan, yung kakulangan, yung pagtitiis. Ang pagtitiis ay magtatapos sa iyong buhay. At sinasabi ko sa iyo, kagaya sinabi ko sa Facebook kagabi, at uutusan ng Panginoon ang pagpapala na umagos at magumpisang magunahan sa inyong tahanan sapagkat ikaw na tao, ikaw na iyong pamilya ay may banal na pagkatakot sa ating Panginoon. Eh syempre, ang tatanong naman sa isipan nyo, paano mangyayari yon? Hanggat meron kang kaisipan ng mundo, papaano? Ang Panginoon, pinakain niya ang 5,000 tao sa pamamagitan ng ilang pirasong tinapay at ilang pirasong isda. Doon pa lang tatanungin mo, paano magkakasya ito? Ilang piraso ito napakain ng 5,000? Maaaring sabihin mo, hindi ka pinaniniwalaan ng Panginoon. Tigilan mo ko sa kalokohan mo. Yung dinosaur na mas matanda pa sa paglakad ng ating Panginoon, pinaniniwalaan mo, pero ang Panginoon hindi mo pinaniniwalaan. Diba yung dinosaur, T-Rex, ano pa ba yung mga meron dati, pinaniniwalaan mo? Pinaniniwalaan mo yung mga naunang tao, yung mga Homo sapiens, Homo habilis, pero hindi mo mapaniwalaan ng ating Panginoon na lumakad sa mundong ito. Hindi mo mapaniwalaan ng Panginoon na siya'y naghihimala. Hindi mo mapaniwalaan ng ating Panginoon na siya'y bumubuhay ng patay. Hindi mo kailangan ng ebidensya. Ang kailangan mo ay maniwala sa iyong buhay. Sabi nga ni Bishop Greg, kapag sinabi ng Biblia, na kinain ni Noah, hindi naman si Noah kumain, ni Jonah, ang whale, paniniwalaan ko ito. Kasi sabi yun ng Panginoon eh. Pero ang sabi ng Biblia, kinain si Jonah ng balyena. Pero kapag sinabi ng Biblia, kinain ni Jonah ang balyena, papaniwalaan ko to. And that is faith. Faith is not about your understanding. Faith is not about your knowledge. Faith is about trusting God that He can do great and mighty things that no man can explain it. Walang tao makakapaniwala. Dahil hindi ito kayang abutin ang sabi ng Biblia, hindi ito kayang abutin ng iyong isipan. Hindi ito kayang maunawaan ng iyong puso. Sapagkat ang ginagawa ng ating Panginoon, it is beyond what you comprehend or you can imagine. Maaaring napakahaba ng panahon ng iyong hinihintay. Nagkaugod-ugod ka na, pero laging paniwalaan mo hanggang sa kahuli-hulian na may mangyayari sa iyong buhay, na ikaw ay pagpapalain ng Panginoon, na ikaw ay iangat ng Panginoon, na ang iyong pamilya ay maglilingkod sa Panginoon. Hindi nahuhuli ang ating Panginoon. He makes everything beautiful in His time. Not in your time, but in the time of God. Kaya nga ang text po natin sa umagang ito, napakasimple lamang. Sino dito ang mga nagluluto? Sino dito ang mga queen ng mga kusina? Nataas natin ang mga kamay, ang mga mahilig magluto, mga mahilig mag-bake, mahilig kumain, o mahilig lamang tumikim. Mahilig kumain si Nanay Cora. Kitang-kita naman, masayahin kayo. Ang sabi ng Biblia in the book of 2 Timothy chapter 2, verse 20 to 22, now in a large house, there are not only vessels, there are not only, in other translation, there are not only utensils. Alam mo yung utensils? Spoon, fork, knife, yung mga panluto. And objects of gold and silver, but also vessels and objects of wood and of earthenware, and some are for honorable use, and some for dishonorable use. And verse 21,
Therefore, if anyone cleanses himself from these things which are dishonorable, disobedient, sinful, he will be a vessel of honor, sanctified, set apart for a special purpose and useful to the master, prepared for every good work. On verse 22, ano po ang sinasabi ng salita ng Diyos? Run away from your youthful lust, pursue righteousness, faith, love, and peace with those who call on the Lord out of a pure heart. Balik po natin sa verse 20. Sa bahay, marami tayong mga kagamitan. In our house, we have different tools, we have different objects na ginagamit. Alam niyo, kapag darating ang inyong anak o ang espesyal na bisita, naalala ko ang aking nanay, nung kami ay bata pa, kapag may espesyal na bisita, ilalabas yung mga magagandang baso. Yung mga baso na akala mo pang reyna, yung mga makakapal na may ukit-ukit, yung mga cup na ano, pero ngayon wala lang ganun eh. Dahil alam niyang merong espesyal na darating at ito'y ginagamit lamang sa pangmalakasan. Pero tandaan mo bilang isang Kristiyano, hindi ka ordinaryong Kristiyano. Tandaan mo, ang iyong tahanan, ito'y hindi lamang basta nagawa o ginawa. Ang sabi ng Biblia in the book of Proverbs chapter 24 verse 3, a house is builded through wisdom. Paano ka magkakaroon ng bahay? Siyempre hindi ikaw magtatayo. Pero sa pamamagitan ng karunungan na nagmumula sa ating Panginoon. A house is built through wisdom and by understanding. You will have valuable special things. Kaya hindi mo maunawaan ang pagkalika sa iyo ng Panginoon because you lack wisdom. Sabihin mo sa katabi mo, you need wisdom. Kailangan mo ng karunungan. Ang magpapayaman sa iyo, hindi yung tinatawag na pagsisikap mo lamang. Hindi yung pagtatrabaho mo, hindi yung negosyo mo. Ang lahat ng yan, maaaring may mga tao, sabi ko nga, when you chase your dream, kadalasan, most of the time, ano nangyayari kapag hinahabol mo ang iyong pangarap sa buhay? You become disappointed. Okay sana kung meron kang pointed nose. Tignan mo nga katabi mo, kung panguyan, o disappointed. Pinatatawa ko lamang kayo. Pero kahit panguman yan, matangos pa yan, dyan ka inibig ng iyong asawa. That is your uniqueness. At minamahal ka ng Panginoon doon sa tinatawag na mga flaws natin sa ating buhay. I remember what Reinhard Bonnke said. Ang sabi ni Reinhard Bonnke, hindi pinipili ng Diyos ang mga qualified. Hindi pinipili ng Diyos, tinitingnan ng Diyos yung mga qualities mo. Ang simbahan ang laging tinitingnan yung quality ng tao. Pero ang Diyos ang tinitingnan yung kalakasan niya na magbibigay ng kalakasan sa mahina because Paul said, when I am weak, Christ is strong in my life. So His omnipotent, yung kanyang pagiging malakas, yung kanyang pagiging makapangyarihan ang magdadala sa iyo mula sa walang kwentang tao sa pagiging makapangyarihang tao. It's always about the anointing. When you have the anointing of God, you will have the Spirit of God. Ang sabi ng aking binabasa, the evidence of the power of God is when you have the grace of God, the power of God, and the mercy of God. Why mercy of God? Bakit kahabagan? Dahil tandaan mo, sa kabila ng ating minsan nanlalamig tayo sa Panginoon, pero ikaw ay pinagpapala pa rin ng Panginoon. Huwag mong ipagmamalaki, ang buhay, tandaan mo kapatid, huwag mong ipagmamalaki na ikaw ay matagumpay ngayon, hindi ko kailangan ng Diyos, okay na ako na nagbibigay ng tithes. Tatandaan mo, sasabihin ko sa iyo, nagbibigay ka ng tithes, hindi ka naglilingkod sa Panginoon, it is not enough. Naglilingkod ka sa Panginoon, hindi ka nagbibigay ng tithes, it is not enough. Kailangan ibigay mo ang lahat sa Kanya. Ang sabi ng Biblia, love the Lord your God. Hindi sinabing, love the Lord your God with some of your time, with some of your resources, with some of your talent. Ang sabi ng Biblia, love the Lord your God with everything, with all your heart, with all your soul. Kapag tama ang iyong puso, ibibigay mo ang lahat sa Panginoon because you will have a passion, a passionate heart na kung saan ang laging naisin mo sa iyong buhay, makapagligtas ng kaluluwa. Kapag nagliligtas ka ng kaluluwa, when your heart is zealous, ang laging pinagpe-pray ko nga sa Panginoon, Panginoon, bigyan mo ako ng katapangan na sa gitna ng mga sumasakay sa bus o jeep, makapangaral din ako. Isang ang tinitingnan ko, binabasa ko kagabi, si Reinhard Bonnke. Alam mo, simple lamang si Reinhard Bonnke. Ewan ko kung may kayang gumawa dito noon at kahit ako hindi ko kaya, pero gusto kong gawin yon. When Reinhard Bonnke called to preach,
Alam mo, yung pinagturuan niya? Strip club. Yung mga babaeng naghubad at nagiinuman yung mga tao. At sabi niya sa manager, the Lord has called me to preach in this place because you need the Savior. Maaring kayo man ay naghahanap, kagaya ng kanta kanina, naghahanap ng kaligayahan. But the world can only give you a temporary happiness. But I want you to have an eternal happiness. Na magkakaroon ka ng kapayapaan sa iyong buhay, na makikita mo na ang Diyos lamang ang kukumpleto sa lahat ng pangangailangan mo sa iyong buhay. Because He is the joy of your life. He is your restorer. He is the Prince of Peace. Nagulat yung manager Baliw ka ba? Pero ang sabi niya, I will permit you to preach on this place. Kaya natin yon? Ako hindi ko kaya yon kung wala ang banal na Espiritu sa aking buhay. Dahil kapag ang banal na Espiritu ay nasa ating buhay, simple lamang Tinatanong natin last time, paano ba magkakaroon ng banal na Espiritu sa aking buhay? Paano darating ang banal na Espiritu? Ang sabi ng Biblia in the book of Acts chapter 2, verse 38, hindi ko alam kung nasabi ko to kay Sister Aren. Ang sabi doon ni Peter, in order for us, tama ba nandun ba Sister Aren? Acts 2 verse 38. Ang sabi ni Peter, in order for you and for me, na magkaroon ng banal na Espiritu, ang sabi doon, kailangan magkaroon ka ng pagbabalik loob sa ating Panginoon at paghingi ng kapatawaran sa lahat ng pagkakasala mo sa iyong buhay. Then Peter said unto them, repent. What is the word repent? You go back to your first love. Re and pent. 2 words, 2 syllables. Re means again. Recognize, for you again to appreciate. Repent, to go back sa pinakamataas sa pagkalikha sa iyo ng ating Panginoon. Hindi ka nilikha ng ating Panginoon na maging tagasunod lamang. Hindi ka nilikha ng ating Panginoon na lagi lamang nasa sistema ng mundo, na hinahabol mo lagi yung mga bayarin mo, na ikaw lagi ay nakikipagsiksikan sa jeep. Ang pagkakalikha sa iyo ng ating Panginoon, that you are a king and you are a priest. Pero ang problema sa atin, tinanggap natin kung ano lamang ang meron tayo ngayon. Walang problema kung ano ang meron ka ngayon. Ang problema, nakasanayan mo na hanggang dyan ka na lamang. Ayaw mo nang humakbang. Ang pagpapala ng ating Panginoon ay kapag ikaw ay tatayo at hakbang. Maraming taong nananalangin sa ating Panginoon. Pero merong problema. Marami nga sa atin na nananalangin, pero hindi tayo nananalangin ng totohanan. Na para bang nagbabakasakali tayo na kapag nananalangin ako sa Panginoon, di rin ganyan ang aking pananalangin. Pag ikaw ay nananalangin, mananalangin ka na may pananalig. At kagaya ni Jacob, hindi mo bibitawan hanggang hindi mo natatanggap ang pagpapala mo sa ating Panginoon. Don't beg for increase. Huwag mong hingin na ikaw lamang idagdagan ng Panginoon. Kuhanin mo ang pangako ng ating Panginoon na ikaw ay dadagdagan ng Panginoon ng karunungan, dadagdagan ng Panginoon ng impluwensya, dadagdagan ng Panginoon ng iyong buhay. Sapagkat alam ko, merong itinakda ang Panginoon na buhay sa bawat isa, pero kapag ang Diyos ay naparangalan sa iyong buhay at kapag may nakita pa siyang karapat-dapat para ikaw ay dagdagan ng iyong buhay, the age of man, ang sabi ng Biblia in the book of Psalms, is 70 years old. At least. Pero syempre, bago pa tayo likhain ng Panginoon, alam na ng Panginoon ang haba ng iyong buhay. But there is an excuse. Kung si Hezekiah mamamatay na, at siya ay nagmakaawa sa Panginoon ng buong tapang, ng buong pananalig, God can grant you not just only life, but God can give you a life and life in abundance. Jesus did not came para ikaw ay maging mahirap. Ang sabi nila, dapat pag Kristiyano ka, mahirap ka. Pag ikaw ay mahirap, sasabihin naman ng mundo, kailangan mayaman ka. Paano kita paniniwalaan? Naalala ko, merong isang kapatiran sa Prayer Mountain, kasama ng isang pastor natin, pumupunta sila sa bahay-bahay, at ang sabi ng isang mayaman na pinuntahan nila, bakit ako maniniwala sa inyo? Yan nga kasama ninyo. Laging nangungutang yan sa akin. Anong problema maging mayaman? Malaking problema kapag ikaw ay mabubuhay na mahirap. Pero hindi ibig sabihin na mahirap ka, hanggang dyan ka na lamang. Ang sabi ng Biblia in the book of James chapter 2 verse 5, pinili ng Diyos sa mahirap. Kung ikaw ay mahirap, malaki ang pagkakataon mo na ikaw ay iangat ng ating Panginoon. Kung ikaw ay may malaking utang, malaki ang pagkakataon na mula sa utang, ikaw ay lulutang sa maraming pagpapala. Ang kailangan mo lamang, magtiwala at maging totoo sa Panginoon. Darating ang araw, malulula ka sa pagpapala. Pero meron magiging problema. Baka kapag nalula ka sa pagpapala, hindi na kita makita sa simbahan. Ang sabi ng isang kaawitin, I will serve the Lord
Even if the trials come, that none should separate us from the love of God. Sabi ko, sinasabi ng mga tao na walang makakapaghiwalay sa kanila sa Panginoon sa panahon ng problema. Sa panahon lang ng pagpapala, ayaw mo maisara yung negosyo mo. Amen? Sa panahon ng pagpapala, ayaw mo maka-absent. Pagdating sa gawain ng Panginoon, ayaw mo mag-absent doon sa trabaho mo. Kasi sasabihin mo, ang sabi ng isang mangaral, hindi ka naman sinisweldo ng simbahan, bakit ka absent para sa simbahan? Tandaan mo, hindi ka man sinisweldo ng simbahan, pero ikaw ay binibigyan ng Diyos ng buhay para magkaroon ka ng iyong pangbuhay. If your heart is right, if your mind is right, darating ang araw, yung mga kakapusan mo. Ang sabi ng isang binabible study ko, Pastor, sumusuko na kami sa dami ng trabaho. Nung ikaw ay nag-umpisa dito, laging nasisira ang mga makina. Laging nagkakaroon ng tinatawag na kakulangan. Pero nung kami magpatuloy, nakakadalawang taon na ako mag-Bible study doon. Ang sabi niya, Pastor, kami na ang sumusuko at ang makina na ay sumusuko dahil hindi namin alam kung anong aming uunahin. Pag ikaw ay sumunod sa Panginoon, minsan ang unang darating sa iyo pagpapala. Pero madalas ang dadating sa iyo ay kabaliktaran. Dahil tinitingnan ng ating Panginoon kung nakatingin ka ba sa Kanya o nakatingin ka lamang sa gantimpala. Huwag kang tumingin sa gantimpala. Tumingin ka sa nagbibigay ng pagpapala na alam ng Diyos yung sitwasyon mo pansamantala lamang at hinuhubog ng ating Panginoon yung pag-uugali mo. Tinitingnan ng ating Panginoon yung kadalisayan ng iyong puso. Hindi para sa Kanya na malaman kung sino ka, kundi para sa iyo na makita mo na ikaw ay hindi pa rin totoo. Kilala ng Diyos ang bawat isa sa atin. You can pretend and you can fake yourself in front of people. But in the front of God, God sees you clearly, crisp and clearly, na kilala ka ng ating Panginoon. Na kailangan lamang ng Panginoon, Panginoon, narito po ako. Ako'y mahina. Ako'y tinatamad na manalangin. Tandaan mo kapatid, isang bagay lamang, kapag nasa iyo ang banal na Espiritu, no matter how much I preach the Bible, maaaring sabihin ko ang cover to cover, maaaring sabihin ko, it's not about the verses that I say. The Word of God will be powerless in my life unless the presence of God is in my life. The kingdom of God, ang sabi ng Biblia, ang kaharian ng Panginoon, it's not in the Word, it's in power. And that power, the exousia, the dunamis power, is when you have the Holy Spirit in your life. The 12 disciples, hindi nila alam ang tinatawag na gospel ng ating Panginoon. The 4 gospel of Matthew, Mark, and Luke, and John. They preach, nangangaral sila, pero hindi sila makapagpagaling. Nangangaral sila, pero hirap na hirap sila makapagligtas ng kaluluwa. But when the Holy Spirit meet them, when the Holy Spirit fills their life, they become bold enough, and they become anointed. And when you become anointed, blessings will attract you, and the forces of the enemy will run away from your life because they fear the God that is in you. Because the God that is in you is greater than he that is in the world. Hindi ka dapat matakot na ikaw ay matanda na. Kahit ikaw ay matanda na, makagawa ka ng kagilagilalas na bagay. Kahit ikaw ay sumasakit na ang tuhod, nirarayuma na, kayang-kayang ituwid ng Panginoon ang iyong baluktot ng mga ugat sa iyong kamay. Kayang-kaya ng Panginoon na ikaw ay palakasin so that you can say, kung si Abraham ay binuhay mo, Panginoon, with the good old age, ako'y buhayin mo rin with the good old age. Sabi nga nung kausap ko last time, Pastor Jong, 77 years old na ako. Pero ni isang mang maintenance medicine ay wala ako. Ni isang beses hindi ako na ospital. Sabi ko, it is best for you. Kung ikaw naman ay na-ospital, salamat sa Panginoon at meron kang patustos sa ospital. Not to judge everyone, pero tingnan mo ang grasya ng Panginoon. Maaring ngayon hindi ka makapanalig ng lubusan. Pero ang napakahalaga, laging ina-acknowledge mo ang Panginoon that one day, hindi ako pupunta sa ospital para ako'y ma-ospital. Pupunta ako sa ospital para idalangin ko ang mga sakit. Ang sabi ng Biblia, He will set the captives free. Pupunta ka sa ospital upang utusan yung mga dextrose ay tanggalin sa kanilang buhay at magkaroon ng tinatawag na pagpupuri at pagsamba sa Panginoon. Pupunta ka sa mga kulungan upang sila ay mabago ang kanilang buhay dahil ang kulungan ang hindi makakapagdetermina sa kanila, kundi ang kulungan ang magbibigay sa kanilang pagkakataon para makaniig nila ang Panginoon. At darating ang araw, kagaya ni Paul and Silas, ang bawat kulungan ay mababago. At makikita natin ang Pilipinas ay mababago. Kaya hindi nagbabago ang Pilipinas dahil bulok tayo sa simbahan. Sinisisi natin ang mga politiko.
Kaya ganyan ang kanilang pag-uugali dahil ganito ang ating pag-uugali. Hindi ko sinasabing kayo, kundi ganito ang aming pag-uugali. Kailangan ng pagbabago ay mag-umpisa muna sa simbahan dahil kapag ang simbahan ay nabago, ang buong bansa ay mababago. Like what happened in South Korea during the 1990s. Ang South Korea, napakahirap na bansa ng South Korea. Sila'y baon na baon sa kutang during the 1990s. Pero when 1998 came, from being indebted, ang South Korea ay one of the blessed nation. Pero minsan, may nagiging problema. Dahil nawala na ang mga matatanda, kaya laging akapin mo yan. Sa simbahang ito, kapag may nakita kang matanda na puti na ang buhok, paano yun, Brother Jonathan? Hindi pa matanda yun, maputi lang talaga ang buhok eh. Mag-bless ka na rin. Paano yun, Brother Jonathan? Wala nang buhok eh. Mag-bless ka na rin. South Korea, dahil nawala na ang mga elders ng simbahan, ang South Korea sa kabila ng napakaunlad na bansa, hindi na sila tumatawag sa Panginoon. Ang sabi ng Biblia in the book of Judges chapter 2 verse 10, when this next generation failed to acknowledge God, and who are the next generation? Sila Benjun, sila AA, sila Zizi, sila Javi, ang mga kabataan natin, ang mga musmus natin, pag hindi natin ipinasa sa kanila, pag si Javi ay tinanong mo, sabi sa kanya ng teacher, hindi ko alam kung matatawa ako eh. Tinanong ng teacher niya, anong pangarap mo sa buhay? My dream in life is to be a pastora because I want to save a lot of soul and I want to see Jesus in my life and I want to done a lot of miracles in my life. 7 years old, yun ang pangarap. Pwede naman siya ang pangarapin, magpulis. Di ba pag ikaw ay bata, tinanong ka, anong gusto mo? Kauna-unahan, sasagutin ko, gusto ko magpulis. Gusto ko maging bombero. Gusto ko maging doktor, gusto ko maging attorney. Yung anak namin ang gusto maging pastor eh. And it is very rare. Why? Itinuro ba namin? Tandaan mo, ang bata, hindi yan makikinig sa sinasabi mo. Makikinig yan sa ginagawa mo. Maaaring nagkakaroon man kaming pagtatalo. Wala namang mag-asawa dito hindi nagtatalo. Napaka-hipokrito ko naman kung sasabihin kong hindi kami nagtatalo. Madalas kami nagtatalo, hindi lang halatang kami nagtatalo. Minsan mga walang kwentang pagtatalo yung pinagtatalunan namin. Minsan yung kulay ng t-shirt. Minsan yung ulam, hindi mo naubos, mga petty things. Sabi nga nila, huwag ka na mga ipagtalo sa asawa mo, tumahimik ka lang. Alam niyo po yung mga asawa ninyong babae, pinadala sila ng Panginoon para mahubog ang inyong patience, disiplina sa inyong buhay. Dahil sa mundo, mas lalo kang ipipersecute. Maganda na sa bahay, nagpa-practice ka. Ang sabi nga ng isang kapatiran, baliktad naman sa kanila. Ang madada sa kanila yung lalaki, hindi yung babae. Ang sabi ng isang kapatiran natin, alam niyo po, Pastor Jong, pag kami nagtatalo ng mag-asawa, ang ginagawa ko, kumakain ako ng pulburon para hindi ako makakapagsalita. Kanya-kanyang diskarte lamang yan. Kesa ikaw ay makasumbat at makasakit, gumawa ka na lang kung anong kaparaanan. Dahil lagi mong tatandaan, kapag ikaw ay nakapagsalita ng masakit, hindi mo na maiibalik yon. Pag napakawalan mo yun, hindi mo na yung maiibalik. Kung kaya-kaya mo naman, di magpuri ka sa Panginoon. Tingin ko kapag nagpuri ka sa Panginoon, hindi ka naawayin ng asawa mo eh. Bilhin mo yan ng bagong damit. I-date mo yan. Hindi puro trabaho lang. Yung trabaho, hindi magmamalasakit sa'yo, pero yung asawa mo, yung anak mo, magmamalasakit sa'yo sapagkat sila'y buhay, mahininga at nilikha ng ating Panginoon. Your children is a gift of God. Regalo ng Panginoon yung inyong mga anak, maaaring matigas ang ulo nila. Pero kaya sila matigas ang ulo dahil mana sa tatay. Wala namang ibang pagmamanahan niya, lang sa kapitbahay. Hindi naman pwede sabihin, magmana ka kay pastor. Bay, pag sa akin nagmana yan, may kasalanan ako. Kailangan sa iyo magmana. At kaya ganyan ang pag-uugali yan dahil nakikita sa iyo. At para makita sa iyo ang pagbabago, ikaw muna magbago. Huwag mo sabihin, anak, huwag ka maninigarilyo. Huwag ka maninigarilyo. Tay, ikaw nga, lagi naninigarilyo eh. That's foolishness. Kaya nga masasabi ko sa iyo, ang sabi ng Biblia, you are so special. Special ka. Bakit ko masasabing ikaw ay special? Dahil ang sabi ng Biblia in the book of 1 Corinthians chapter 2 verse 9, ano po ang sinasabi ng 1 Corinthians chapter 2 verse 9? Ang sabi doon, maaring ikaw man, just it is written, no eye has seen, no ear has heard, what the Lord hath prepared for you. Maaring ngayon,
ikaw ay nasa tinatawag na scarcity ng iyong buhay. Maaari ngayon ikaw ay nag-aaral na ang baon mo lamang ay inumin sa tinatawag na water faucet, ang lahat ng yan ay pansamantala lamang. Hindi ibig sabihin na naghihirap ka ngayon ay pinarurusahan ka ng ating Panginoon. Just choose. Maaring ikaw ay naghihirap ngayon and then you will enjoy later. O maaring nag-enjoy ka ngayon and you will suffer later. Maganda na ikaw ay nakakaranas ng kahirapan ngayon so that you can value things and you can practice the word gratitude. Na ikaw ay lagi nagpapasalamat sa Panginoon. Nagpapasalamat ka na kahit ikaw ay naglalakad, nakakapasok ka naman sa eskwelahan. Ikaw ay nagpapasalamat na kahit ikaw ay sabi ko nga sa kanila, mga bata ngayon, mga eskwelahan ngayon, napakarereklamo. 40 degrees lamang ang init. Wala nang pasok. Nung panahon namin, nagbabasketball kami sa kalagitnaan ng tanghali. Tuwang-tuwa pa kami. Isang araw lang naman yun. Although maraming pinagkaiba ngayon dahil mainit ang mga makina kasi yung 40 degrees, ayun yung init ng paligid, hindi yung init ng araw. Pero isa lamang nililikha ng society natin ngayon. The society are creating to them the children for being weak. Ginagawa nila mahina ang bata ngayon. Dati lumilipad na yung mga yero, panahon ni Loling eh. May pasok pa at baha pa eh. Ngayon umaambon pa lamang, nagugulat ako sa chatroom. Ma'am, may pasok po ba? Ambon lang yan. Hindi kasi gremlins para ikaw ay dumahami. Tandaan natin kapag laging pipigilan natin na masaktan ng ating mga anak, sila ay magiging mahina. Kaya hinuhubog tayo ng Panginoon na masaktan muna dahil ikaw ay magiging tagapagmana ng ating Panginoon. Ang sabi ng one part of Galatians chapter 2 yata o chapter 3, hanapin nyo na lang po doon, di ko rin alam kung anong verse, pero nandun iyon, tiyak na tiyak ako, i-google nyo na lang. Ikaw ay dumaraan ngayon sa paghihirap, pagiging alipin ng buhay. Pero kaya dumaraan ka sa iyong mga pinagdaraanan dahil inihanda ka ng ating Panginoon na maging tagapagmana. Hindi ka, nakakwentuhan nyo na ba ang mga incheck? Ang mga incheck, pinagtatrabaho nila ang kanilang anak. Minsan, meron dyan sa dako ng Pasita. Kilala ko yung may-ari dahil syempre nagtrabaho tayo sa hardware before. Nung tayo kakagraduate lamang. Nagtatanong ako, bakit po yung anak nyo, Kuya Jim, nagbubuhat? Kailangan niya matutunan ang lahat ng klase ng bakal, pati pako. Para kapag siya ay nagnegosyo at siya na yung naging tagapagmana nito, alam niya ang lahat ng pasikot-sikot upang hindi siya maluloko. So ibig sabihin, ang isang pastor hindi naging matagumpay, hindi naging pinagpala dahil sa tithes and offering niyo. Kaya siya pinagpala dahil pinagdaanan niya ang lahat ng dapat na pinagdaanan kagaya ng ating Panginoon. Siya ay dumaan sa tinatawag na pag-aalipusta. Kapag tayo nire-reject ng tao, kapag ikaw ay nire-reject ng tao, hindi ikaw ang unang nire-reject. Si Jesus ang unang nire-reject. Kaya ikaw ay nakakaranas ng rejection so that you will be humiliated. And when you are humiliated, nandoon na ikaw ay binababa ng ating Panginoon para patuloy ka na magpasalamat sa ating Panginoon. Maaari ngayon hindi mo nakikita ang iyong kinabukasan. Ang sabi ng isang kwento, this is a true story in Nairobi, Kenya. Bilis ng oras, alas 12:05. Sabi ko sa inyo, patayin nyo na yung oras eh. There is this one woman. Her name is Teresa Wairomi. Teresa Wairomi. Etong babaeng ito, siya ay nag-umpisa na siya ay naglilingkod sa Panginoon. At ang babaeng ito ay naglingkod ng buong buhay niya simula pagkabata niya sa Panginoon. And when she grow up on the right age, nasa tamang edad siya. At siya ay nasa tamang edad na, at siya ay nangarap na makapag-asawa ng isang Kristiyano. And then, she met a European missionary. Sabi ng kanyang magulang, huwag mong pakasalan yan. And then she reject yung sinasabi ng kanyang magulang. Kasi siyempre, sino namang hindi gusto magkaroon ng asawa na pastor o Kristiyano o lingkod ng Diyos dahil ang sabi ng Biblia, do not unequally yoke with unbeliever. Pero dahil sa kanyang emosyon, hindi niya sinunod ang kanyang magulang. And in the culture of Africa, having a racial intermarriage, it is a recipe for destruction. Dahil ang kanilang pamilya ay mayaman, dahil sila ay maitim, at yun ay maputi, ito'y kahihiyan sa kanilang lahi. So, sa madaling saya, nakapagpakasal sila. And after 2 or 3 years, according sa kanyang biography, siya ay dinivorce ng kanyang asawa. So, it's a shock. Ang sabi niya, sinusunod ko ang salita ng Diyos. Ang sabi, pumili ka ng mapapangasawa na may takot sa Panginoon. That is the real thing. But she did not pray.
Kaya ang sabi niya, 1988, dumating si Reinhard Bonnke sa Uhuru, Kenya. Ang sabi niya, I want to meet Reinhard Bonnke so that he can touch my life. Ang sabi ni Reinhard Bonnke, it is not about my prayer. It is not about my preaching. It is not about my hand. I am nothing. Minimiti niya na makatagpo niya si Reinhard Bonnke during that 1988 revival conference. Pero hindi niya namiti na makatagpo. Because there are 6 million people na nasa harapan ni Reinhard Bonnke. At siya'y nadismaya. Pero ang sabi niya, darating ang araw, may ipanalangin ako ng personal nito ni Reinhard Bonnke. Tandaan mo, hindi mahalaga kung sino ikaw. Hindi mahalaga ang nakaraan mo. Kung ano ang naranasan ng mga nauna sa atin na pinagpala ng Diyos, mararanasan mo rin ito. Ang kailangan mo lamang makuha yung susi at sekreto sa iyong buhay na laging bumatad sa presensya ng ating Panginoon. Huwag mo ikalungkot yung mga nawala sa simbahan. Huwag mo ikalungkot yung mga taong umaalipos sa iyo. Huwag mo ikalungkot yung mga taong nang iwan sa iyo. Ang sabi ng Biblia in 1 John chapter 2 verse 19, yung mga tao sa simbahan na umalis sa iyo, ibig sabihin, hindi talaga sila para sa iyo at hindi sila talaga naging tapat sa Panginoon na kanilang pinaglilingkuran. You read 1 John 2 verse 19. Kaya inialis sila ng Panginoon so that the blessings will flow mightily in your life, so that there will be no hindrance in your life, so that the plan of God will manifest in your life. The more and continuously you study the Word of God, gano'ng kabilis kayo o gano'ng katagal kayo bumabad sa presensya ng Panginoon. The more you study and meditate the Word of God, the more that you are having the power to deny the flesh. Pag wala kang salita ng Diyos at Espiritu ng Diyos, hindi ka makakaresist sa ginagawa ng kaaway. And you will always choose na maging masaya sa mundo. Hindi ka kailangan nagiging masaya sa mundo. Kailangan maging masaya ka sa salita ng Diyos at sa gawain ng Diyos at makikita mo ang lahat ng bagay ay dadagdag ng Panginoon sa iyong buhay. May nagtanong kay D.L. Moody, ang sabi niya, Reverend D.L. Moody, ang pagbabakasyon po ba at panonood ng sine, ito po ba'y kalugod-lugod sa Panginoon? Ang sabi niya, depende sa layunin mo. Kung ang papanoorin mo ng mga panoorin ay malalaswa, ito hindi makakalugod sa Panginoon. Pero kung ang papanoorin mong sine ay mga bagay na makakapagdagdag ng value sa iyong buhay, gawin mo ito. Dahil ito'y makakapag-build ng iyong development at higit sa lahat, ito'y makakadagdag sa iyong karakter para maluwalhati ang Panginoon. Paano naman po sa pagbabakasyon? Walang problema sa pagbabakasyon. Pero huwag mong papatamain na ang iyong pagbabakasyon ay araw ng gawain ng Panginoon. Dahil binigyan ka ng Panginoon na 6 na araw, yun ka mag-adjust, pero huwag mong i-adjust yung gawain ng Panginoon. And that is integrity. Ang sabi ng isang manual na binabasa ko, the only way that the blessing, the miracle, and the power of God will flow is when you have the ways of God. Do you know the ways of God? Number 1, holiness. Kabanalan. Ang kabanalan hindi tinatrabaho. Hindi ko kailangan nalalapit na laman ng Semana Santa. Hindi muna ako kakain ng karne. Kakain muna ako ng isda. Kakain ako ng tinatawag na gulay. Salamat sa Diyos, hindi ako nakain ng gulay. Kaya walang problema sa akin. Nagulat ako ng last week. Nagabot sa akin si Brother Arman, ang pagkakarinig ko, gabi. Yung pala, mamayang gabi, kainin mo na yung baboy. Tinago-tago ko pa naman. Pagdating ko sa bahay, yung katas ng dugo tumutulo doon sa sasakyan. But what I am trying to say, ang nagpapalakas sa tao, hindi yung kinakain natin. Ang sabi ng Biblia, ang nagpapalakas sa tao, hindi yung pag-exercise. Ang nagpapalakas sa tao, hindi yung mga maintenance medicines natin. Ang nagpapalakas sa tao ay yung Espiritu ng Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Exercise is good. Eating right food is good. But having a right conversation, a right relationship with God, it is beneficial in every part of the body, written in the book of Timothy. Tandaan po natin, ang nagpapasama sa tao, hindi yung galing sa labas. Ang nagpapasama sa tao, yung galit mo sa iyong puso. Kaya ka tumataas ang blood sugar mo, kaya ikaw dumarami ang kain mo, kasi sabi ni Pastor Jonathan, kaysa daw ako sumagot sa aking asawa, kumain na lang ako. Okay lang na kumain.
Pero wag naman sobra-sobra. Dahil lagi mong tatandaan, too much of something, it will be bad for your health. Baka naman ikaw ay laging nasa simbahan na lamang, pero ayaw mo na magtrabaho. Tandaan mo, kailangan mo rin magtrabaho. Dahil sinabi ng Panginoon, sabi kay Moses, Moses, nakataas pa rin ang iyong kamay, ibaba mo na yan, panahon na ng labanan. There's a time for these things to prepare, a time to pray, a time to read the Bible, pero marami sa atin, mas maraming oras sa mundo at walang oras sa Biblia. Pero kapag may oras ka sa Panginoon, yung lahat ng pangarap mo sa iyong buhay, yung mga plano mo sa iyong buhay, isasayos ng ating Panginoon. The world will teach us knowledge. Ang mundo ang teacher, sa mga teacher, nandito ba si teacher? May teacher ba tayo ito? Wala tayong teacher dito. Wala, si Abby, di ba teacher yon? Sister Irma? Oh, wala pala, nandiyan si Sister Irma. Teacher yan, di ba? Si Abby, oh. Ang mundo, tuturuan tayo para magkaroon ng katalinuhan. Why? So that the world and the teacher and the education will prepare us so that we will have knowledge para sa pagtatrabaho. And that is good. Dahil ang mundo, ang hanapin ngayon, nakapagtapos ka ba ng koleyo, ng high school, and knowledge is a weapon. Pero ang salita ng Diyos, tuturuan ka ng karunungan. Tuturuan ka ng karunungan upang sa gitna ng iyong kaabalaan sa mundo, ang buhay mo ay dapat papunta sa kaligtasan at sa walang hanggang buhay. Dahil ang karunungan, ito ay isang regalo ng ating Panginoon sa pamamagitan ng banal na pagkatakot sa Panginoon. The wisdom is the fear of the Lord. Kaya ang sabi nito ni Teresa Wairomi, sabi niya, Panginoon, gamitin mo ako. Pero gusto kong mahawakan ako ng kamay ni Reinhard Bonnke. So hindi nangyari. So 8 years after, 1996, there was a conference in Oslo, Norway. At sabi niya, aagahan ko. Kung ang gawain ay 2 p.m., 8 a.m. pa lamang, nasa harapan na ako. Sabi ng salita ng Diyos, yung dinudugong babae, kaya tumigil ang kanyang pagdudugo, hindi inutos ng Panginoon na kailangan mo siyang hawakan. But it is her faith that healed her. So sabi nitong babaeng ito, gusto ko may dalangin ako. Because I am already preaching with some of the people. Pero ang sabi niya, but I cannot feel the power of God. Tandaan mo, maaaring ikaw ay naglilingkod sa Panginoon. Bilang isang usher, nasan mga usher natin? Taas ang kamay. Iwagayway. Tandaan, being an usher, number 1, kailangan ng qualification sa inyo, lagi naka-smile. Pangalawa, not just only a smile, laging there to assist people. And number 3, you always ask for people, can I pray for you? One of the greatest blessing that you can give to people is you can ask them, sister, brother, pwede ba kitang ipanalangin? And it is the greatest blessing. Tandaan natin, kapag tayo nananalangin, nawawala yung takot. Hindi nawawala yung problema. Nandun pa rin yung problema. Pag nawala yung takot, magiging matapang ka na nalalaman mo laging meron solusyon sa buhay. Ang sabi ng isang kapatiran na nag-text sa akin, Sir Jong, pagod na ako sa buhay. Sabi niya, bakit ka mapapagod sa buhay? Ginawa ko na ang lahat ng kaparaanan. Pero laging ako'y kapos pa rin. Ang sabi ko sa kanya, yan ay hindi totoo. Hindi mo ginawa ang lahat ng kaparaanan. Dahil sabi ng isang management book, kung ginawa mo ang lahat ng kaparaanan, merong solusyon. Ibig sabihin, hindi mo pa nagagawa ang lahat ng kaparaanan. Ang sabi ko sa kanya, tigil-tigilan mo ko, I will pray for you, maghanap ka ng trabaho, at pag naghanap ka ng trabaho, meron kang pambayad sa kuryente at pambigay ng panggatas mo sa iyong anak. Ayaw mo maghanap ng trabaho eh. Paano darating ang pagpapala? Tandaan po natin, in our life, we need to grind. We are here on earth, not for us to make the ministry an excuse na para tayo hindi maging masipag sa mundo. Dahil ang ating Panginoon, He is a carpenter. Si Pablo, sa kabila man ng kanyang pangangailangan, siya'y gumagawa ng kaparaanan para matustusan yung kanyang sarili. But despite of that, Paul said to the pastors, to the full-time minister of the church, you have a special part in the blessing of the church because your life, you dedicated it with God. 1 Corinthians 12 verse 9 verse 12 or 12 verse 9. Tandaan po natin mga kapatid, ang problema, ang solusyon, ikaw din. Dalawa lamang ang kalaban ng tao. Alam mo kung ano yung kalaban ng tao?
Number one, ang kalaban ng tao ay pera. Hindi si Satanas ang kalaban ng tao. Hindi ang demonyo ang kalaban ng tao. Dahil si Satanas at demonyo matagal ng talunan. Ang sabi ng Biblia, whom you gonna serve? You will serve Mammon or you will serve God? Hindi sinabi ng Biblia, you will serve the devil or you will serve God. Ang problema, yung pera. Hinahanap natin yung pera, kaya the more na hinahanap natin yung pera, the more na maraming bagay ang nasasacrifice sa ating buhay. Nasisira ang relasyon mo sa asawa mo, nasisira ang relasyon mo sa anak mo, ikaw ay gumagawa ng lahat ng kaparaanan para maisangla, maibenta mo, mangutang ka. Pero ang tunay na solusyon para magkapera ka ay bumabad ka sa ating Panginoon. When you have an instruction of God, you will have the provision of God. Last Friday, galing po tayo sa overnight prayer. Hindi tayo nakasama sa kalalakihan. Tapos kami ng overnight prayer every Friday. Tapos kami 2:30 a.m. Then I went home. Sobrang pagod namin. Nakatulog kami 3 o'clock kasi nagbaba pa ng mga gamit sa sasakyan. I have a need for Saturday. Na kailangan ko ng pananalapi. And I am not asking anyone na ako'y tulungan, but I am reporting unto God during that moment. And then suddenly, may nag-text sa isang kapatiran, Pastor, pwede po ba makapagbigay ng ganitong love gift sa'yo at sa tatay mo? Ang sabi ko, maraming salamat. Hindi ko na yung exact word na sinabi ko. Pero hindi ko na nasabi na kailangan ko ito. And that proves that God is listening. Kaya nga push pray until something happen. Tandaan mo kapatid, yung shinare ko sa inyo, grow. Alam mo yung grow? Get rid your old ways. Hindi ka lalago hanggat hindi mo inaalis yung luma mong buhay. Ang luma kong buhay, lagi akong kinakabahan pagdating sa pangangailangan sa pera. Ang pangangailangan ko naman kadalasan sa pera, hindi para sa sarili namin. Laging huli yung aming sarili. And my wife can testify unto it. And the church people in Green Hills can testify unto it. Ang laging iniisip ko, Panginoon, paano namin mababayaran yung broadcast? Panginoon, paano namin matutustusan yung tinatawag na prayer mountain? Panginoon, paano po mababayaran yung rentals? Miracle bill pa lang ng church, napakalaki na 42,000 a month Nung lockdown, hindi ginagamit, naka-flat rate, 25,000 a month, walang ginagamit. Ganyan ka-greed ang mundo. But we are not a greedy people. Ang sabi ng Biblia, it is better to give than to receive. Kapag ibinigay mo ang buhay mo sa Panginoon, yung ibibigay ng Panginoon, hindi lang basta buhay, ibibigay ng Panginoon yung lahat na kakailanganin mo sa buhay. Kaya nga sabi ni Tarisha Wairomi, ang sabi niya, Panginoon, gamitin mo ako na makapangyarihan. Because in Kenya, sabi niya, I'm so depressed and I'm so crushed. Pag sinabi ko sa aking magulang na ako'y diborsyado, they will reject me. At pag ako'y lumapit sa simbahan, ako'y tataboy nila. Sasabihin nila na ako isang makasalanang babae. Maybe this time, the church has offended you. Maaring nasaktan ka namin. Nasaktan ka ng simbahan, nasaktan ka ng tao, forgive us. Pero lagi mong tatandaan, kahit ikaw ay talikuran ng tao ng simbahan, hindi ka tatalikuran ng ating Panginoon. And Reinhard Bonnke asked in prayer, Lord, bakit itong babaeng si Teresa ang ginamit mo sa Kenya? Ang sabi niya, samantalang Panginoon, napakarami namang mga mahusay na kalalakihan, mahusay sa theology, mahusay sa Bible school, pero bakit siya ang sinabi mo? And the word speak unto Reinhard Bonnke, ang sabi niya, I am using people who is a broken vessel to be a vessel of honor. Hindi mahalaga kung ikaw ay makasalanan, patotot, mangungutang. Hindi mahalaga na ikaw ay mahina, tamad, pero lagi mong tatandaan kapag ang Espiritu ng Diyos ay sumaiyong buhay, magbabago ka because you are specially made by God. Bago ka pa man likhain ng ating Panginoon, ang sabi ng Biblia, you are fearfully and wonderfully created by God. Where you are today, it is not your final destination. Where you are today, it is not permanent. Where you are today, tandaan po natin, ang simbahan ngayon ay napakalamig. The church should not be a fire who is cold, but the church should be a fire that is flowing. Ang sabi nila, kapag ang isang kalan
na may tubig ay kumukulo, pag ininom mo yung tubig, mamamatay ang bakterya. Kasi kaya nga pinapakuluan mo eh. Kapag nag-aapoy, hindi makakalapit ang mga masasamang langaw, ang mga masasamang hayop dahil takot sila sa init. Pera na lang kung ikaw yung amphibian o reptile yata. Pero masasabi ko sa'yo, kung nag-aapoy ang iyong buhay, hindi pwedeng hindi bubuhos ang pagpapala ng Diyos sa iyong buhay. Maaari sinubukan mo ang lahat. Sinubukan mo mag-abroad, sinubukan mo magnegosyo, pero hindi ka nagtatagumpay. Sinasabi ko sa iyo, subukan mo ang Panginoon. Subukan mo ang Panginoon, ang sabi ng Book of Malachi, test me. Kung hindi mo susubukan ang Panginoon, I will not open the windows of heaven. At ang sabi ni Teresa Wairome sa pagtatapos, ang sabi niya, from having 17 members, on the second week, naging 55. On the third week, naging 100. And after 1 year, naging 272,000 ang miyembro ng kongregasyon niya. Because the church needs an evidence. Ang may mga HIV, may mga AIDS, one of the best doctors, dahil siguro mahirap, ay matatagpuan mo sa Africa at sa India. Ay sa hirap ng buhay. Biruin mo. Pero naniniwala ako, one of the best doctor ay manggagaling sa Pilipinas, sa katauhan ni Doc Jonah. Pero mabubuhay siya ng kabanalan at kababaan. Why? Tandaan po natin, hindi lamang ang pastor ang nagliligtas. Ang attorney ay nagliligtas. Hindi ng kaluluwa lamang, kundi sa bawat sitwasyon ng buhay ng isang tao. Pero ang bawat karangalan, ibalik natin sa Panginoon. Dahil kapag hindi tayo gagamitin ng Panginoon, ang ating buhay ay masisira, ang ating ulo ay lalaki. Pwedeng lumaki ang iyong bulsa, pero wag lalaki ang iyong ulo. Pwedeng mapuno ka ng katagumpayan, pero wag titigas ang iyong puso. Dahil tatandaan mo sa isang iglap, tingnan po natin ang nangyayari sa bansa. I am not an anti, I am not a pro, I am about Jesus Christ. Kung sino yung nakaupo sa kapangyarihan 18 years ago, 12 years ago, 6 years ago, na sila ay naghahari-harian, nagkakaroon naman ngayon ng turn of events. Kung sino naman yung naghahari-harian ngayon, magkakaroon ng turn of events. So meaning to say, there is nothing permanent in this world. Kaya huwag ka magiging mapagmataas. Mabuhay ka sa kababaan, sapagkat ang sabi ng Biblia, ikaw na tinitingnan mo sa iyong sarili, na ikaw ay malakas, mag-ingat ka. Baka pag ikaw ay natimbuang, ikaw ay hindi na makakatayo. Napakahalaga mo sa Panginoon. Kayang-kaya kang paunlarin ng Panginoon. Pero ang tanong, bakit ayaw mong sumunod sa Kanya? Dahil nasa pagsunod lamang ang pagbuhos ng pagpapala. How can He bless you? How can He use you if you will not listen to His word? Dakilang Ama, salamat po sa umagang ito. Na ikaw po ang aming itinataas sa aming buhay. Alam ko, Panginoon, bitin po ang mensahe, O God. We are only just in the beginning, in the tip of the iceberg, Panginoon. Pero Panginoon, wag po nilang maliitin ang kanilang sarili. Na ito lang ako, senior citizen na, retired na, wala akong trabaho, ito lang ang kita ko. Pero hindi yon ang pipigil sa pagkilos mo. Ang kailangan po namin, Panginoon, ay tumayo sa pananalig sa iyo. Ang kailangan po namin, Panginoong Yesus, ay makipagniig sa iyo at makipaglaban, Panginoong Yesus, na para sa amin ang bawat pangako mo, Panginoon. Sapagkat ang pagpapala mo ay nasa pangako mo, Panginoon. Kailangan po namin ang iyong banal na Espiritu na ito nagbibigay ng hininga sa aming buhay. Sapagkat, Panginoon, magiging kami matibay, malakas, pinagpala, at kami laging tatayo na merong katatagan at merong kagalakan na ang lahat ng aming pinagdaraanan, it is not bound to destroy us, but it is bound to promote us. Kaya salamat po aming Ama, ikaw po ang laging maluwalhati at maparangalan sa dakilang pangalan ni Kristo Jesus. Amen. At bago po tayo tumungo sa tithes and offering, nabanggit ko rin ang pangalan ni Doc Jonah. Sino pa po ang mga merong tinatawag na mga board exam dito? Last time, back to back, 2 months ang pagitan, sabi ko nga last Sunday. Tandaan po natin, aside sa preparation, pag-aaral, pagsasanay, but what is most important ay kasama natin ang Panginoon. Pagkasama mo ang Panginoon, sabi ko dun sa kapatiran natin, matulog ka ng maaga, huwag ka magpuyat, mag-relax ka. Ang gawin mo, magpasalamat sa Panginoon. Nandun na yung paghahanda mo tapos na yun Lagi mong tayuan ang pangalan mo nakasulat sa talaan ng pasado. Tandaan nyo, pag pinaniniwalaan nyo ang salita ng Diyos at salita ng pastor, na bunga ng salita ng Diyos, isang bagay lamang, magaganap ito sa inyong buhay.
Ang sabi ko sa kanya, magiging pangunahin ka. Ang sabi ni Brother Rarod, siyang pangalan niya, Roy, ang sabi ko, magiging pangunahin ka sa inyong tinatawag na board exam. Sabi ko nga last time, almost 91% ang nakuha niya ang tinatawag na grado pagdating sa criminology exam. Sabi nila, ang sabi nung isang engineering student, alam niyo, Pastor, ang isa sa pinakamahirap bukod sa doctor and attorney, yung criminology, na mag-exam ka at makakuha ka ng ganyang kataas. Both ways, pag-aaralan mo, may law ka, mayroon ka mga ganito, dalawang exam ang pagdaraanan nila. At sabi ko nga last time sa inyo, pag nagtapat ka sa Panginoon, hindi sinungaling ang Panginoon na hindi niya pwedeng ibelta ang pagpapala sa inyong buhay. Kaya ang sabi niya, habang hindi pa po ako nagtatrabaho, para hindi ako ma-pressure, Pastor, inaalok ako ni Carl Balita na maging instructor sa buong Pilipinas. Tinanong ko kung magkano po ang rate per day, kung 800. Ang sabi niya, it's not 800. It's between 500 to 800 per hour. Per hour. Per hour. Plus the board and lodging. Sabi niya, sino po ba ako, Pastor? Kaka-exam ko pa lang, wala pa akong experience. Ano bang tawag doon? Pinag-orienta ko. Ang sabi niya, natuwa po sa akin. Kakaiba daw yung mga illustration at pag-deliver ko ng salita. Sabi ko, it's not about you. It's about who is using you. Hindi mahalaga kung sino ka. You are just a vessel. Turo mo yung katabi mo, you are just a vessel. Wala kang ipagmamalaki sa Panginoon. Tanda mo, kapag ikaw ay nagmalaki, dahan-dahan. Maaring hindi ngayon, but time will come, babagsak ka sa buhay. Sino po ang mga magte-take ng board exam this coming April, May, and June? Wala na po, si Doc Jonah lang. Tayo po si Doc Jonah, itaas po natin ang kamay sa kanya. Panginoon, let your grace and mercy work mightily in her life. Ginawa na niya, Panginoong Yesus, ang kaparaanan ng isang tao, ng isang estudyante, Panginoong Yesus. Pero mula sa kanyang kaparaanan, iniaalay namin at sinusuko sa iyo ang kanyang kinabukasan. Ngayon pa lamang, Panginoon, maramdaman niya sa kanyang espiritu ang kagalakan na ang kanyang pangalan ay nakasulat, Panginoong Yesus, sa mga doktora, Panginoong Yesus, na pasado, Panginoon, at gagamitin mo makapangyarihan, Panginoon. Naalala ko, Panginoon, si Luke na isang doktor na sumulat ng isang gospel mo, Panginoon, siya ginamit mo na makapangyarihan. Na sa pakikipag-usap pa lamang niya sa mga pasyente, Panginoon, sila'y nagsisigalingan na, Panginoon. Na ang kanilang kalooban, Panginoong Yesus, ay naliligtas, hindi lamang na susolusyonan ang tinatawag na pisikal na pinagdaraanan, kundi ang kanilang spirito ay naliligtas sapagkat ikaw ang kanilang pinagmamalaki, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, ngayon pa lamang, ang kanyang pangalan na glory, Panginoon, ay tunay nga na makakapagbigay ng kaluwalhatian sa iyong pangalan, na siya ay isang titulado na ngayon pa lamang, hindi pa ito nagaganap, Panginoon. You said in your words, O God, we are calling those things that are not as they were, O God. Na ngayon pa lamang, Panginoon, siya ay aming binabati na, Panginoong Jesus. Siya ay aming kinocongratulate na at aming pinagpapasalamat na ang katagumpayan na iyong inilagay sa Kanya, na ang lahat ng Kanyang pinag-aralan, na ang Kanyang kamay, na ang Kanyang daliri, na ang ballpen na Kanyang gagamitin, you will anoint it, O God, na laging isusulat nito ang mga tamang kasagutan sa bawat katanungan. Hindi lang siya basta makakapasa, Panginoon, but she will pass with flying colors, Panginoon. Magiging mataas ang kanyang posisyon sa dakilang pangalan ni Kristo Jesus. Siya'y magtatayo ng ospital sa darating na 15 taon para ito'y gamitin, Panginoong Jesus, upang ikaw ang maging saksi sa kanyang buhay sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen and amen. At idadalangin ko po ang bawat isa bago po ang tithes and offering. Tumayo po ang bawat isa. Panginoon, ang buwelta ng pagpapala sa kanilang buhay ay iyong paagusin, pabuhusin na walang kontrol, Panginoon. Hayaan mo nga po, Panginoon, na ang pumatak na luha sa kanilang mga mata, hindi ang luha ng kirot, hindi luha ang pagtitiis, kundi ang luha ng kagalakan, Panginoong Yesus, sapagkat ang lahat ng kanilang hinintay, ang lahat ng kanilang itinanim, ang lahat ng kanilang ipinaglabang ay nagaganap sa kanilang buhay, Panginoong Yesus. Buksan mo ang lahat ng bigluan ng pagpapala sa kanilang buhay na walang kaaway ang makakapagsara nito, Panginoon. Ang kagalingan ay dumaloy sa kanilang buhay. Ang kalayaan, Panginoong Yesus, laban sa nakaraan ay iyong tinatapos na, Panginoon. Panginoon, ang kanilang buhay ay isang buhay na tubig na nagbibigay ng patid uhaw sa mga taong nangangailangan. Lalo sila maging mapagkumbaba. Lalo mo sila mapangasiwaan, Panginoon.
Hindi nila titingnan ang kanilang edad. Hindi nila titingnan ang kanilang sitwasyon. Ang titingnan nila, ikaw na Diyos na kumikilos sa kanilang buhay. Kinilangan mo lamang si Gideon. Kinilangan mo lang si Joseph. Kinilangan mo lang si David, Panginoon, para mailigtas sa kanilang lipi. Kaya sapat na sila na lamang, Panginoong Yesus, ang unang gabitin mo at ang kanilang lahi ay magpapatuloy. Sa pangalan ni Kristo Jesus at ang lahat ng buhay ay magsabi ng Amen.